Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Virgo mula ano nga bang panahon? Mula September 29 to October 5, 2024. Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo tong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo na pansinin ang gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Anyways, kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi i-adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi po rin, edi dito na. Ito ang last deck. Nawalog na to. Kaya to. Well, sa case na to, ano to, sa work. Okay? Na para bang feeling nyo unfair yung management o boss nyo for some reason. Kasi parang tinotoxic kayo. Yung iba sa inyo, totoxikin pa lang. O, tinotoxic. In a way na masyado kayong ino-overwork. Tapos di naman bayad. Ganon. Bayad, hindi bayad yung OT. O sabihin natin bayad. Kaya lang kasi toxic na sa health. Kasi wala na kayong masyadong tulog. Naapektuhan ng health nyo dahil sa haba ng oras ng pagtatrabaho. Hindi na rin kayo nagkakaroon ng time para sa sarili, sa pamilya, o sa gusto nyong gawin. Wala na kayo social life. Na para bang di na kayo masaya. Ganyan. Na parang ang daming nasasayang na time. Kasi napunta lang lahat sa work. Kaya ito, parang mapapaisip-isip kayo sa week na to regarding sa work. Either nangyayari na to o mangyayari pa lang, pero ganun parang maguguluhan ng isip ng iba sa inyo o ng mahal nyo sa buhay, kung di man kayo to. Kasi may iba na walang work, di ba? Yun nga, maguguluhan ng isip nila sa topic ng work. Kasi parang na-overwork na sila sa ginagawa nila. Anyways, dito. Wala naman kasi ibang tao dito. Hindi naman siya relasyon. Kaya hindi na natin siya pahabain. Punta na lang tayo dito. Sa next deck. Vedovo. Ano yan? Well, sa case na to, may someone na single. Na parang umaasa ng new beginning, new opportunity sa week na to. Whether umaasa pa lang o i-grant to. Pwede rin naman. Kasi kung matagal na siyang umaasa, di wish granted na to. Pero kung mapapaisip-isip pa lang siya, di gano'n na nga. Yung week ay magpo-focus sa topic ng what if. At yung what if ay tungkol sa new beginning of something. Depende sa kung anong gusto nila, di ba?
So again, tungkol to sa new beginning. So ano pa? Siguro gusto nilang magbagong buhay. Kung ito, didikit natin dito, baka lalaki yung affected dito. Na parang gusto niya na ng bagong buhay, kung toxic na siya sa work niya. Pwede rin naman kasing idikit. Pero mostly, hindi siya nagdidikit. Pero pwede naman. Depende sa mood ko. So, yun nga, pwede rin siyang magkadikit. Baka lalaki yung mostly makaka-feel nitong sinasabi kong parang na-burn out sa work. Na parang gusto niya ng new life, new beginning. Anyways, kung ito lang, hindi natin ito isasama. As in, ito lang. Baka magkaroon siya ng new pet, yung iba sa inyo. Pero lalaki lang sinasabi ko, na single. Single siya ngayon. Kasi kung dito, new relationship, di new pet. In-encourage na, yun nga, para di siya ma-depress. Kasi mukhang depressed yung lalaki dito. Dahil, tingnan niyo yung lalaki, nakatingin doon sa puntod ng asawa niya. Kasi widow. So, pag widow, ano pa isipin mo? Lonely siya, di ba? O kaka-separate lang sa karelasyon siguro. Na yun nga, maasa siya ng new beginning sa buhay niya. Pero kung di nga posible ang new relationship, di in-encourage ang mag-alaga na lang ng new pet. Para somehow, ma-divert dun sa pet yung kanilang feelings ng longing o care, love. Hindi ko naman sinasabing i-care sila ng pet, pero iba kasi kapag may inaalagaan ka. Tapos, nare-reciprocate din naman ng pet yung pagmamahal natin kapag nakikita nating malambing sila, di ba? Malambing sa atin. Tapos, papakita ng tricks. Mga ganun. Tapos, nakikita nating healthy. So, may balik din, di ba? Yung effort natin. Sumasaya tayo somehow. So, nakatulong talaga ang pet sa mga depressed na tao. So, in-encourage yan. Mag-alaga ng pet na gusto nyo. At syempre, be a responsible owner in a way na mag-alaga ng pet base sa kaya ng sahod. Dahil responsibility din ang pet para ka rin bumubuhay ng anak. Dahil papakainin mo rin siya sa araw-araw, di ba? So, ibase nyo yung pagkuha ng pet sa kakayahan nyo na mag-provide. Okay? Ano pa? Siguro, sabihin natin, single yung lalaki. Regardless kung gusto niya magka-relasyon o what, o ayaw niya. Basta single yung lalaki. May growth na maaaring mangyari sa week na to. Siguro, mag-gain siya ng wisdom, may lesson siyang masosolve, o mag-gain siya ng maturity, yun na nga, wisdom sa week na to. O baka naman new job to. New job, new enterprise, para sa iba sa inyo. Basta may paparating na new beginning sa iba. Lalo na kung matagal na nila tong gusto. Okay? Kasi nga, case-to-case basis. May iba naman na ngayon pa lang nila iisipin ang tungkol sa new beginning of something. Pero kung matagal na nila tong iniisip-isip, itong new beginning, new opportunity, posible nilang makuha. Like promotion, increase salary, o new love, o ano ba? New baby, pregnancy. Pwede rin naman.
Anyways, 10 minutes pa pala, napakabilis na. Dito na tayo pupunta. Sa last deck. Wholeness. Cleansing. Wholeness, cleansing. Ano kaya yun? Ito, ang dating sa akin, pag sinabi mong ganito, ang pumapasok sa isip ko ay totally i-give up na yung something o i-let go. Parang ano siya, paglilinis ng kapaligiran. As in, walang matitira. Advice yan ngayong week. Siguro pag move on na rin to, pwede rin. O pag let go ng mga taong toxic na. As in, lilinisin buong bahay, buong pagkatao. OMG, walang ititirang dumi o alaala. Anyways, para lang to sa mga taong nasa ganitong sitwasyon na malungkot. So, parang i-give up na yung someone na nagkukos ng loneliness. Kaya cleansing. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po na.